Mainit na naging dalawang unang linggo ng Duterte impeachment trial pero ang ikatlong linggo papasok, mas tututukan ng taong bayan dahil posible nang matalakay ang kontrobersyal ng confidential funds. Ang report ni Julia Bernardo. Papasok na ang ikatlong linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at bukod sa pagsalang ni NBI Director Melvin Matibag, inaabangan na rin ng taong bayan ang pagbubukas naman ng isa pang article of impeachment. Sa susunod na linggo, nakaamba na ang paglilitis tungkol sa umanong maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara. Ayon sa House Prosecution, ang Article 1 ng impeachment na tumutukoy sa halagang 612.5 million confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education ang mangangailangan ng pinakamaraming oras sa paglilitis. Aabot sa hindi bababa sa 31 out of the 62 trial dates ng prosecution team ang paglalahad ng ebidensya dahil kailangang ipakita ang buong daloy ng paggamit ng pondo mula sa cash advances, paggalaw ng pera, liquidation reports hanggang sa utos ng Commission on Audit na ibalik ang 448 million pesos. Sinabi rin ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. na maraming dokumento at saksi ang kailangang iharap upang maipaliwanag ang kabuuang proseso. Maaari namang simulan na ng prosecution team ang paglalahad ng kaso sa confidential funds sa Miyerkules kung matatapos sa Martes ang pagtestigo ng NBI Director na si Melvin Matibag sa article patungkol sa grave threats. Sa Lunes naman, tatalakayan muna ng mga senator judge kung dapat bang ipasabina ang bank at tax records at mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ni Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Menaces Carpio. Inaasahan din sa Miyerkules ang paghaharap ng mga dokumento ng kontrobersyal na acknowledgement receipts at mga record mula sa Philippine Statistics Authority na sinasabing walang tumugmang pagkakakilanlan ang ilang nakalistang tumanggap ng pondo, kabilang na ang kontrobersyal na pangalang Mary Grace Piatos. Git ng prosecution, hindi sila umaasa sa isang star witness dahil mas mahalaga umano ang mga dokumento at iba pang ebidensyang ipapakita sa korte. Mula rito sa Senado, ako po si Julia Bernardo para sa ZATV News. Maraming salamat sa iyo, Julia Bernardo.